Magandang hapon po sa lahat. Tunay Amen. nga, nakakagalak ang puso makita ang bawat isa. Kahit na sa kabila ng lockdown na ginawa ng ating gobyerno dito at sa radius ng 10 kilometers, baliwala yan kasi hindi hinayaan ng Panginoon na hindi tayo magkita-kita. Tignan mo, Amen. iba ang nagagawa ng Espiritu ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya let us all be filled with Holy Spirit. Ephesians 5:18, di ba? Hindi natin hayaan na magkaroon ng hindrances yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nakakagala ang puso makita ang bawat isa. Yung hindi natin nakita ngayon, nakita natin. Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon. At kahit na walang mga make-up, ang gaganda pa rin. Talaga naman. Kahit mga nakitayo ang buhok. Maganda ang anak ng Diyos. Kahit walang buhok, maganda pa rin. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon talaga, lalong-lalo na sa buhay na ating pastora, talagang muli pinatunayan ng Panginoon ang proteksyon niya para sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon, alam nating lahat na hindi lang sila pastora. Pwedeng mangyari sa lahat, pero kung panghahawakan natin ang ating Panginoon, ang proteksyon niya, ang banal niyang espiritu na bumabalot sa bawat isa, walang mangyayari sa atin in Jesus' name. Hindi tayo tatablan yan, di ba? Kahit na sabihin, yung mga face mask, kahit naka-face mask ka, kahit naka-face shield ka, kung hindi ka mananampalataya na siya yung proteksyon, hahawaan at hahawaan ka. Pero tayo, hindi tayo tatablan yan in Jesus' name. Kasi meron tayong Diyos na magpo-protect sa atin. Diba? Amen. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil kaya po ng pangako mo ugat sa amin. No matter what, Lord, laging andyan ka lagi para sa amin. Pinapatunayan mo ugat na you are really so good at higit pa sila, higit pa doon na wala kaming yung pag-describe namin sa iyo ugat ng kapangyarihan mo at kabutihan mo, O Lord, ay hindi namin sapat na mai-express lang sa salita, kundi talagang taus-puso, Lord, ang aming pagtanggap, Lord God, na talaga, O Diyos, ay patuloy na nabubuhay sa buhay ng bawat isa. At bago ang lahat, Lord, dalangin ko, O Diyos, na kami, Lord, ay lalapit sa iyo, God, na magpapakumbaba sa aming mga puso, na lagi pong humihingi, God, ng inyong kapatawaran. Kung ano man po, Diyos, ang nasabi na isip at nagawa ng bawat isa, nawa po, Lord, ay kami inyong patawarin. Lord, upang sa ganon, kami po, Lord, ay karapat-dapat maging acceptable, O God, inyong harapan sa mga oras na ito, Diyos. Maraming salamat, O God, dahil naniniwala po kami, O God, na mga sa oras na ito, O Diyos, we are forgiven. And we accept, Lord, we receive, Lord, your righteousness at this very moment, O God, na siyang maghari at maghari sa kaisipan ng bawat isa sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat, O God. At Lord, hallelujah. Salamat, O God, sa mga anak mo, O God, na dinala mo, O Diyos, nakapag-join, O God, sa Zoom na ito, O Diyos, hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na wala na pong kahit anong makakahadlang kung ikaw po, O Diyos, naghahari sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan, O God, ng banal mong Espiritu, O Diyos, na ipinagkaloob mo, O God, sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, O God, sa mga nag-commit, O God, sa mga oras na ito, O Diyos, upang kami, O Lord, ay magkaisa, O God, na magpuri, magsamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, thank you so much, Lord God, for your presence to each and every one of us. Salamat, O Diyos, na maski man, O Diyos, nandito kami, Panginoon, sa Zoom, Panginoon, Lord God, Lord, we still do believe, Panginoon, Lord God, that
claim the promise that where two or three God in your name, Panginoon. There you are in the midst of us, Panginoon. Okay, Lord God, we thank you so much, Panginoon. We thank you for the cross. We thank you, Lord God, for the sacrifice that, Lord God, you have done, Panginoon, in the Calvary for us, O God. We thank you so much, Lord God. Naalay namin, O Diyos, ang gawain na ito, O Diyos. Manguna ka, mangusap ka. O Diyos, ang siyang haharap, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Lagyan mo ko sa likod mo, Panginoon. It's not, Panginoon, Lord God, open, Panginoon, their understanding, Panginoon, to the truth, Panginoon, na siyang mere-reveal sa bawat sa amin ngayon, O God. We thank you so much, Lord. And we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa mahal nating pastor at kay Sister Rosel sa mga awitin na inihanda. Talagang tunay na ang ating mga puso ay nag-uumapaw sa kanyang mga awitin. Salamat ng marami. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Wala pong pipikit at wala pong magte-turn ng video. Kailangan po ay itutok natin ang ating mga puso at isipan sa ating mensahe sa araw ito dahil ito'y tunay na nakaka-challenge. Paano nga ba? Paano nga ba? How resurrection give us hope? Paano nga ba? Diba? Sabay-sabay po nating alamin at ibigay po natin ang floor sa ating mahal na pastor upang siya po ang manguna sa pagpapaliwanag. Mga salita ng Panginoon sa atin. Para wag niyo sabihin na ako'y nagkabaw na ulyanin na. Akala niyo nakalimutan ko na yung mga, akala niyo siguro nakalimutan ko na yung mga memory verse, ano. Diba? Ba't na ako tumatawag ng mga memory verse, di ba? Talaga ulyanin sa pastor. Hindi ako ulyanin. Oy, si Winnie, ang memory verse mo. Sige nga. Ano yung memory verse mo, Winnie? Ba't nawala ito si Aida? Aida, ba't ayaw ko magpakita, Aida? Nagme-make up ka ba? Nagpakita ka daw. Ay, Pakita ka, ganyan mo. yan, extra naman talaga naman pala. Hindi, i-touch mo. Hindi, okay lang. Yung mga ganyan mukha, dapat pinapakita, hindi tinatago. Okay, so, Winnie, anong memory verse mo, Winnie? Sige nga. Delight yourself to the Lord, to the Lord, and He will give you the desire of your heart. Matindi. 10 beses. Alam mo, 10 beses ka tinatawag, yan at yan ang binememory verse. Ang binigyan niya sa akin eh. Diba nyo, yan lang ang naging memory ko. Meron siyang memory verse, di ba? Amen. Pastor, si Estela, hindi daw sila makakonect? Nakakonect na ba? Pinaka-Estela natin. Nakakonect na sila. Okay. Nasa kayo, Estela? Nasa bahay o ano? Mother. Okay, nandun ka kila Mother. Adi, umakyat ka ngayon dyan sa kanila. Okay, talaga naman. Walang sound, Sister Stella. Sounds. Okay, mo at medyo at least nakasama natin sila. Yung mga mag-birthday. Yan. Handa niyo yung dalawa. Kayong dalawa dyan, si Lilith sa si Eden, ha? Alam ko mga birthday ninyo. Magaling ka na, Sister Eden. Yes, magaling na. Amen. Hindi na Panginoon sa kagalingan. Okay, hindi narinig nila, Stella, kanina yung in-announce natin nagpapatungkol doon sa kay Pastor Atin, no? At least kailangan ipapatungkol natin to, please. Narinig mo kanina yung si Pastor Atin nagkaroon ng bisita doon sa kapitbahay nila, si Gamdi. May birthday pagkatapos nag-imbita ng mga 15 Pilipino. 15. Tapos, nakipag-usap sila, di ba? Pati yung may birthday, pati si Pastor Larry, nandun doon, nakipag-usap. Pag-uwi daw ng mga 15 na yon, nako, yan, nakaramdam na sila. Nung nagpa-check up sila, ayun, positive ng COVID. Ibig sabihin, medyo talagang delikado talaga. Pag-birthday, so tapos Kaya sabi ko kanina, please, okay, kung meron kayong face shield, mag-face shield tayo, please, okay. Kasi double protection dapat di ba? Aba, tingnan mo pumunta sila doon, wala silang COVID, di ba? Yung sumakay sila, di ba? Sumakay sila sa metro, pagkatas sa CM, at doon na lang buhay yung variant. Paglalakad na lang, Pastor. Pero, please, hindi kompleto yun. Pero, ang magandang balita, di ba? Si Pastor at yung nakipag-chismisan doon. Negative. Si Gam din na nag-host doon sa birthday, natulog pa doon. Ay, Amen. Yan, mga negative sila.
Amen. Amen. So, ano ibig sabihin nun, di ba? At least, nandun pa rin is ang favor at protection ng Diyos sa atin. Amen ba? Amen. Hallelujah. Yan. Panghawakan natin. Ako kaya yun. Okay? At least, kasama natin ngayon si Winnie. Talagang pinanghawakan niya yung favor ng Panginoon, di ba? Kasama natin siya. Oh. Hindi, sa totoo lang, si Winnie kaya naka-makeup yan kasi akala niya doon tayo sa Ay, salon. lang ng makeup, no? Normal ko lang ako ng Johnson. Oo naman, pinu. Natural yan, natural na beauty. Ito talaga si Pastor. Johnson lang ito, Johnson. Johnson lang. Polvo lang ang Johnson dito sa polvo ni Luke. Pastor, we wake up like this. Oo. Wow. Yan ang gusto ko sa Sister Johnson Manuel. lang pala. Johnson lang pala. Ayos na. Oh. Yan. Okay, Els, itinext mo na si tito mo. Baka na-account siya na napindot niya. Yung napakaganda yung message ngayon. Please, okay, tandaan po ninyo, 2 weeks na lang ay Holy Week na, di ba? Ang Holy Week sa atin dito sa hanggang sa Pilipinas, April 4 yung Holy, ano ba yun? Yung Sunday, ano tawag doon? Imano Santa. Kami spiritual. Kaya, nakasave kami ni Sister Stella. April. Kasi lockdown. Lockdown eh. Hanggang end of April, pati si Sister Mia. Di ba? Hanggang end of April, Pastor, lockdown. Ang Birthday po nila. di ba nag-birth? Hindi pwede. Lockdown, Pastor. So, pag walang lockdown, celebrate ulit. Saka bawal ang kainan. Kaya sa Zoom na lang. Kanya-kanya. Oo, Diba? tama. Pwede namang deliver. Alam mo, ang sabi ni Castex, di ba niya, gagawin 4 weeks, sabi niya, okay, gagawin natin 4 weeks yung lockdown, sabi niya, pero kung sakaling titigil na ito ng 2 weeks, titigil na lang yung lockdown. Ibig sabihin, may pananampalataya si Castex sa inyo. Yan. Meron din kami, Pastor. Kaya lang, siyempre. Nung pinag-pray natin, di ba, napapahintulutan ulit tayong magkita. Ayan, pinahintulutan ng Panginoon, di ba? Kaya nga, according to your faith, di ba? Amen. Oh, katulad nung pinag-aralan nyo kagabi, yan, si Ellen, siya nagturo, siya tatanungin ko si Ellen ngayon. Di ba? Anong title na pinag-aralan ninyo kagabi? Ako, nakalimutan na. Gospel. Gospel of? Press. Yan. Sabi Diba may- ko na sa inyo kagabi, tatanungin kayo sigurado eh. Pinatay niyo yung Gospel of Press, Pastor. Dahil, di ba sinabi ko kanina, yun yung tinuro ni Sister Stella. It's all about, Sandali. Kasi nandito si Sister Digna eh. Si Sister Digna nag-conclusion. oo, alam na alam ni Pastora kasi sabi nga, siksik liglig yung kinungklud niya. Wala nang nag-comment. Ma'am, saan ka pumunta, ma'am? Sandali. Ma'am, kodigo. Pwede pala kodigo eh. At kodigo. Alam niyo, ang napakaganda doon Everything is Christ. doon sa module ng Gospel of Rest, yung dialogue, yan. Anong kaugnayan ng dialogue doon sa Gospel of Rest? Sige nga, Sister Digna, sige nga. Siya nag-conclusion, di ba? Ano yung kaugnayan ng dialogue doon sa last yun, yung dialogue, di ba? Doon sa tinawag natin na title ng Gospel of Rest. Oh, alam na alam din Pastora Digna yun. Sige, siya magkuhan. Sige. Nasa atin na ang Panginoon, wala na tayong pangamba, wala na tayong alinlangan. Talagang ibigay na natin sa Kanya ating mga sarili. Hindi tayo mangangamba kahit ano pang problema sa sapitin natin, ano pa makita natin sa kapwa natin. Laging positive ang tingin. Amen. Amen. Hallelujah. Asawa Pwede. ng pastor niya, Asawa daw ng pastor, sabi ng anak niya. Ano lang. Pero ano ang tumbok na talagang sabi nga, di ba? Okay. Girl, nandun ka pa kagabi? Opo. Sige nga, ipaliwanag mo, anong kaugnayan ng Gospel of Rest dun sa dialogue? Di ba? Ano ba yung kasi yung dialogue? Pinag-usapan po ng Lord tsaka ano? Nung tao, oo. Kasi po, pinipilit po ng tao na meron siyang gawin. Pero sabi ng Diyos, tinapos ko na. Sabi niya, ano po bang pwede kong gawin kahit maliit lang? Sabi ng Lord, Wala. wala ka nang dapat gawin kasi tapos na lahat. Diba sabi niya doon?
kahit konti, wala ba akong pwedeng gawin na pwede ba maglingkuran kita? Mag-preach ako ng gospel mo, sabi niya. Sabi ng Diyos, tapos na lahat. Alala. Sabihin po tayo, gusto natin na gumawa para sa Panginoon, para parang feeling natin para makabayad sa Kanya, pero hindi natin kayang bayaran yung ginawa. Tapos na, binayaran na niya lahat. Tapos ano nangyari conclusion noon? Saan nagtapos? Ano po, yung conclusion doon, it's Hindi, yung pagtatapos ng dialogue nila, yung pagtapos ng ba't siya pinayagan? Diyos, sabi ng Panginoon, it's already done, sabi niya. Ano kasi, Diyos. Tapos na lahat. Ginawa na. Follow me. Pero last, Hindi niya nag-gets yun. No? Alam niyo yung dialogue na yun, dalawa yung tinitignan ng Panginoon doon sa nagsasalita eh. Di ba? Yung lumang pagkatao, gusto niya talaga gumanti, di ba? Yan. Po yun. Pero yung bagong pagkatao, di ba? Okay, ang intention kasi ng lumang pagkatao, di ba? Yung gusto niya, di ba? Okay? Pero ang intention ng bagong pagkatao ay yung sa puso niya, di ba? and Diba? Sabi niya, naramdaman ko yung ginawa mo, sabi gano'n, gusto kong maglingkod dahil sa ginawa mo sa akin. Yan. Amen. Nakita niyo yung pagkakaiba doon sa gusto niya? That's right. Okay? Kasi ang tinitignan niya kasi, di ba? Yung ginawa ng Diyos sa kanya eh. At hindi yung gagawin niya, please. Okay, napaka-importante yun. Kaya lang mag-gets natin doon. May hanggan. Kaya hindi pinayagan ng Panginoon dahil meron siyang gustong gawin eh. Di ba? Okay, pero ang gusto ng Panginoon, di ba? Bakit niya ginagawa yon, di ba? Yan. Kaya nga sabi nga, gospel of rest eh. Mag-rest ka, kapatid. Di ba? Tingnan niyo sa mga in love, di ba? Hindi mo naman sila sinasabihan, nagagawa eh. Nagets ba ninyo? Kaya tinawag na gospel of rest yun, mag-rest ka, kapatid. Okay. Para yung talagang tunay yung pagkatao mo ang gagawa sa kanya. Yes, in the person of God. Yan. Kaya mag-gets natin yun. Please, kaya nga sinawag na gospel of rest, eh, di ba? Kaya sabi nga sa Psalms 46:10, di ba? Be still and know that I am God. Karamihan sa atin, kapag may nangyayari sa atin, di ba? Gusto natin tayong gagawa. Oh. Pero sabi ng Panginoon, be still, mag-rest ka, kapatid, di ba? Be still. Siyang gagawa para sa iyo. Amen. Amen ba? Napakaganda yung topic na yon. Kaya gusto ko nga sana sumingit kagabi eh, kaya nga lang yung ginagawa ko kasi yung mensahe. At napakaganda. Anyway, yun naman yung topic natin sa sa Monday sa Thursday. Amen? Amen. Okay, so at least nandito na tayo lahat, di ba? Si Danali, si Danali, nandun pala, oh. Pagkatapos, saka si Mary. Nandiyan na ba si Mary? Nawala si Mary yata. Okay, so alam nyo yung topic po natin na napakahalaga. Please, lagi kong sinasabi sa inyo, sa isang Kristiyano, alam nyo, mas na dapat nating ipagdiwang yung resurrection. Amen. Christmas. Kaya nga lang, yun na nga, na-commercialize kasi yung Christmas, ang kahit akala nila, yun ang pinaka-importanting okasyon sa isang Kristiyano. Di ba nakita ba ninyo yun? Di ba? Ang akala nila, di ba, ang Christmas ang pinaka-importante. Pero ang pinaka-importante talaga sa isang Kristiyano, please, ang resurrection. Amen. Yan, pagkabuhay na magbigay niya. Now, kahit ito ang topic na ng pag-aralin natin. Okay? So anyway, nakamute na kayong lahat, no? Para talagang dire-diretso yung pag-aaral. Okay, so ito po yung aking naihanda, no? Na, yan, nakikita po natin lahat. Maliwanag po ba? Ayan na si Lord Nards. Oh. Pastor. Amen. Yan. Tapos papalakihin ko para mas maliwanag pa, di ba? Maganda. Kahit na hindi na ako Yan. gagamit ng eyeglasses. Okay. Yan, maliwanag. Yes po. Opo, thank you po, Pastor. So, okay, ito po yung pamagat ng ating topic ngayon. How the resurrection gives us hope. Yan. Alam nyo, itong hope na ito, please itong hope na ito ngayon ang dapat nating panghawakan at sabi nga po talagang dapat angkinin dito sa ating kinalalagyan ngayon. Yung pag-asa. Diba? Meron ba tayong pag-asa doon sa kinalalagyan natin? Dahil kasi magdadalawang taon na, kapatid. Maski man meron kang faith, tandaan po niyo maski man meron kang faith, meron kang pag-ibig, pwede mo panlaban niya sa pandemic. Diba? Amen. Okay. Pwede lang panlaban sa pandemic ngayon yung hope. Hallelujah. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 13:13, di ba? Okay. And so nakakalap. 1 Corinthians 13:13, nakalimutan ko
hope, faith, Hope, love, but the doon greatest. ay ang pag-ibig. Pag-ibig. Okay? Pero kasali ang hope doon. Hmm. Now, Amen. kaya ngayon makikita natin na hope dito para tisi medyo talagang madedevelop yung talagang hope na siyang sabi nga po kailangan natin ito. Patas, sabi po rito, eto po, tingnan nyo, okay. Nung nag-umpisa po ang mga Kristiyano, tandaan po ninyo, 12 lang po yung tinawag ng Panginoon. Pagkatapos doon sa upper room, nung nagbuhos ang Panginoon ng Espiritu niya, 120 lang yung mga disciples doon. Yan. Ganun po kapiranggot lang yung mga talagang dedicated na mga tao ng Panginoon. And then after 2,000 years, alam ba ninyo kung ilan ang mga Kristiyano ngayon? Yan. Maski mapagsamahin mo yung Europe pagkatapos sa US, okay? Mas mahigit pa ang population ng mga Kristiyano. Please, ang tinatawag natin Kristiyano dito, please, okay? Yung mga talagang naniniwala sa Panginoon, di ba? In three persons yung naniniwala na namatay siya na maguli, di ba? Naniniwala na siya mabuhay na maguli. Ito po yung mga tinatawag ng mga Kristiyano. No? Kaya ang mga Katoliko, di ba? Kung ganun paniniwala nila, siguro ikaw ka natin. Pagkatapos sa mga Protestante, mga Baptist, ang lahat-lahat, di ba? Kaya nga lang, is, okay, meron pa rin dapat talagang proseso para at least masasabi natin na talagang tayo nakakasigurado. Okay? Maraming Kristiyano kasi, diba, tinanggap na si Jesus bilang tagapagligtas lang nila. Yan. Okay, pero ang gusto ng Diyos, di ba, tanggapin natin ang tagapagligtas natin at Panginoon. Amen. Okay, so bakit natin gagawin yon? Ito na yung papag-aralan natin. Okay? So, bakit natin gagawin yon? Dahil kasi na nga, di ba? Yung kapag kamatay na muli, pagkabuhay na maguli, di ba? Yun po nagbigay sa atin ng pag-asa. Tandaan po ninyo, sabi po rito, di ba? Why we have more hope than anyone else? Bakit meron tayo nito? Okay? So, I want us to look at the 6 reasons why followers of Jesus Christ are the most hopeful people on the planet. We have hope than anybody else. We have far more hope than anybody else in the world because of what Jesus did at the resurrection. So, 6 na bagay po yung gusto kong matunghayan natin. Mapag-aralan natin yung 6 na bagay na to. Ano po yung 6 na bagay nito? Number 1, first reason, sabi niya, Jesus' resurrection gives us hope, sabi is we have been completely forgiven. Yan. Okay? Marami pa rin sa mga Kristiyano, di ba, na hindi nakakaalam dito sa katotohanan na ito. Tandaan po nyo, okay? We have been completely forgiven. Jesus repeatedly said over and over sa niya, I am going to die on the cross to pay for all your sins. Yan. Lagi po niyang sinasabi ito nung kasama niya mga disipulo. Okay? Now, kahit nasabi po niya doon sa Ephesians chapter 1:7, in Christ, sabi niya, we are set free by the blood of His death. And so we have forgiveness of sins because of God's rich grace, sabi niya. Okay? Dahil sa kanyang pagkamatay, ito po ang nabayan. Anyway, dito po natin makikita yung SOP kasi ng Diyos, di ba? Alam natin sa Old Testament, di ba? Ang hinihiling ng Diyos, di ba? Sa mga Israelita, pag mapatawad mga kasalanan nila, di ba? Nag-aalay sila ng dugo, di ba? Okay? At doon po sila napapatawad ng Diyos sa dugo na siyang inalay nila. Yan. At tandaan po nyo, yung mga dugong inaalay nila, di ba, ay created lang yun eh. Ginawa lang ng Diyos yun. Kaya ibig sabihin, temporary lang forgiveness. Kaya nga, di ba, taon-taon, di ba, nag-aalay sila. Yan. Nung inalay ng Diyos, ng Panginoon Jesus, yung sarili niya, di ba, at yung dinugo niya ang pinambayad dun sa mga kasalanan natin, yan. Eternally forgiven tayo. Bakit naging eternally? Di ba? Ano pagkakaiba doon sa tupa? Ang tupa ginawa lang. Pero ang Panginoon ang gumawa sa lahat-lahat. Kaya ang forgiveness natin eternally na rin. So we are eternally forgiven. Sabi nga po rito sa minasa natin. Tapos hindi lang yung kundi yan. Okay, ang sabi po sa Isaiah 53:6-10 sabi niya, all of us have strayed away like sheep, sabi niya. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord, sabi niya, laid on Him
the guilt and sins of us all. Sabi nga dito. Okay, from prison and trial, they led him away to his death. But who among the people realized that he was dying for their sins and sufferings, their punishment? Sabi niya. He had done no wrong, sabi niya, and had never deceived anyone. But he was buried like a criminal. Then he was put in a rich man's grave, sabi niya, but it was God's plan that he should suffer. Yet when his life is made an offering for sin, sabi niya, he will have a multitude of children. Ngayon, ito po ang gusto kong tanongin po sa inyo. Okay? It wasn't, sabi nga, I don't know. Ever asked the question or thought about it? Kung ito iniisip ninyo, di ba? Sino ba ang naglagay, di ba? Sino ang nag-mastermind para si Jesus ay napunta sa krus ng Kalbaryo? Sino ang nag-mastermind doon sa pagpunta niya doon sa krus ng Kalbaryo? Sino nakakaalam? Hindi ba yung mga Romans? Mga Hudyo. Ito, pastor yung si ano. Sino ba? Yung mga Romans. Mga Pilato. Oh, lalang. Sige. Mga Hudyo. Poncio Pilato. Pilato. Sino nakakaalam? Ang mga tao. Mga tao mismo. Ang mga Hudyo. Mga Hudyo mismo. Maudyo Mga daw. Hudyo. Mahal na Ama. Mga tao kasi Poncio Pilato. Mga tao pa rin. Papasahin ulit natin, di ba? Ano sabi dito? But it was God's plan, sabi niya, that So it is God. It's because it's a part of God's plan. okay. So ibig sabihin, di ba? Hindi pala sila Poncio Pilato, hindi pala yung mga Hudyo, di ba? Mm-mm. Kundi ang Diyos, di ba? Just, Siyang nagbigay ng go signal upang siya po ay talagang maipako para sa kasalanan natin. Yan. Ransom. a part of the plan. Okay? Patawala. Nawala yung. Pag nga, lima. So, ibig sabihin, please, okay? Ang Diyos ng plano para at least bibitahin yung anak. Please. Alas 6. Maingay si Kwan si Kwan. Si Win, maingay. Sorry. Okay, ganito, please, tignan nyo. Okay, saan ka nakakita, di ba? Ang isang ama, di ba? Hinayaan niya yung anak niya na ipako, di ba? O sa kasalanan ng kapitbahay niya. Ano nakita niyo doon? Yan, love, oo. Yan. Pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Hindi tayo ipapako, di ba? Siya ang nagpapako, di ba? Para sa atin. At alam nyo, hindi lang ang Diyos ang siya nagpapako sa Kanya. Diba? Tama yung sinabi kanina, di ba? Tayo po ang kung bakit siya naipako. At alam nyo, tingnan nyo, ito ang dapat nating obserbahan dyan eh. Yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga pagkakasalang ginagawa natin, alam nyo, paulit-ulit natin siyang ipinapako kapag hindi tayo titigil. Tandaan po nyo, ang katumbas po ng kasalanan, tandaan nyo, dugo para mapatawad tayo. Kaya hindi po yung 1 John 1:9. Tandaan nyo, please. Okay, hindi natin, please, unawain natin. Ano ba yung 1 John 1? Hindi, nagre-represent lang yun doon sa gagawin ng Diyos sa atin, ng Panginoon Jesus. Kaya kapag nagkakasala tayo, ayan, at tayo nagpapapako ulit sa Kanya. Nakita nyo? Okay? So, ibig sabihin, isa pala tayo sa masalarin kung bakit siya nandoon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Okay? So, anyway, ito maliwanag po sinabi dito eh. Di ba? Maliwanag po sinabi dito na sabi po rito, di ba? Sa huli, di ba? But it was God's plan, sabi niya, okay. The Lord laid on him the guilt of sins of us all. And then, pagkatapos ang sabi dito, Jesus was handed over to die because of our sins, sabi niya. And he was raised from the dead to make us right with God. Yan. So, isa tayo doon sa mga salarin. Di ba? Okay? Pagkatapos, ang sabi dito, okay. Number two reason.
Ang sabi dito, second reason Jesus' resurrection gave us hope is we are no longer afraid to die. Yan. Ito ang lagi natin sinasabi, di ba? Ang number one po na kinakatakutan ng tao ay ang mamatay. Bakit? Dahil kasi, please, hindi tayo nakakasigurado kung saan tayo pupunta. Ang mga Muslim, tanong mo nga, sabi nila, inshallah, ay bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Pero ang sa atin, di ba? Kaya tayo, hindi matatakot mamatay. Dahil, yung pag-asa natin na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Sabi ganoon doon sa first, sa John chapter 11, Jesus promised, sabi niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, sabi niya, even though they die, like everyone else, will live again. Tandaan po ninyo, okay. If Jesus Christ hadn't resurrected from the dead, you wouldn't even know that there's life after death. Nakita niyo yung pinatunayan ng Panginoon Jesus, di ba? Nung namatay siya, nabuhay siya maguli. Okay? So, ibig sabihin, kung mamatay pala tayo dito, di ba? Ay, pag-asa natin na talaga mabubuhay tayo muli eh. Kaya sabi ko, alam niyo kung tinatanong natin kung minsan ang sarili natin, di ba? Ba't ba ang tao takot mamatay? Yan. Kasi siguro may iwan yung forever ko, di ba? Ay, may iwan yung mga kasiyahan na ginagawa ko. Yung kasi, di ba? Okay, nawili kasi tayo doon sa mga talagang ginagawa natin na entertainment dito sa kinalalagyan natin. Pero kung ikukumpara natin, di ba? Yung mararanasan natin doon sa yung mararanasan din dito, ay talagang, hindi ka talaga mag-atubili na talagang, okay? Pupunta na sa kanya eh. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Sabi niya, to die is gain, sabi niya. Mas gain sa akin kapag mamamatay ako. Yan. Yun ang naunawaan nila, no? Kaya sabi nga po, okay? So, number 2, sabi niya dito, I am the resurrection and the life, sabi niya. Okay? Patapos, sabi niya dito, yan. For 40 days after his death, sabi niya, Jesus appeared to people many times in many ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. Yan. Now, kaya ibig sabihin, pinatunayan niya, diba? Pinatunayan niya. Now, kaya he was seen, sabi niya, diba? Okay? Christ died for our sins, just as the scripture said, he was buried and then he was raised from the dead on the third day. He was seen by Peter, sabi niya, and then by the 12 apostles, and after that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, sabi niya, most of whom are still alive, though some have died by now, sabi niya. Then he was seen by James and later by all of the apostles. Last of all, sabi ni Pablo, I am, sabi niya, I saw him too. Okay. Alam niyo po, ito po, one of the things that difficult to explain without the resurrection is the sudden change in the disciples' attitude. Nung namatay po si Kristo, alam po ninyo, nung kasama po nila si Kristo, di ba? Di ba napakaduwag nila? Di ba? Maduwakan sila eh. Doon sa nga lang pagkapako ng Panginoon, hindi sila pumunta eh. Di ba? Dahil nung namatay ang Panginoon Jesus at nabuhay na maguli, anong pinagbago ng mga disipulo niya? Di ba? Nagkaroon ng pagbabago eh. Di ba? Lumakas ang loob nila, di ba? Pagkatapos pati yung pananalita nila, tinanong kapangyarihan ng na ibigay sa kanila. Okay? They're running defeated, sabi niya, demoralized sila, di ba? In despair, disillusion, or depressed. 3 days later, they are ready to take Nero, sabi niya, and the Roman Empire. 3 days later, di ba? What happened? They had seen Jesus, they were eyewitness, sabi niya. They know physically something happened. Not just them, sabi ganun, but a lot of other people did too. But then, now they got courageous and confidence. Why? They are eyewitness, sabi niya. Kaya nga, ang sabi po ni Pedro, di ba? Sabi niya, when we told you about the powerful coming of the Lord Jesus, sabi niya, we were not telling made-up stories that someone invented. Okay? Rather, we were eyewitness, sabi niya, of His Majesty. Nakita nila. Di ba? Nakita nila. That's why church exploded and within years exploded over all in sa Roman Empire. Tandaan po ninyo, yung pangalawang templo po na pinatayo. Yan. Yung unang templo, giniba ng mga Babylonians, di ba? Pagkatapos yung pangalawang templo, yan, na ipinatayo, alam niyo kung sino ang gumiba?
ang mga Romano. Pagkatapos hanggang sa yun na nga, pinalayas ng mga Romano, ang mga Hudyo sa Jerusalem. Pagkatapos talagang sabi nga po, sila po ang nagpahirap doon sa mga talagang mga Hudyo hanggang sa yun na dumating ang mga Kristiyano, mas pinahirapan pa mga Kristiyano, okay, ang mga Romano. Tanda po niyo, meron pong kwento, di ba? Ewan ko kung sino yung hari na yun. Yan. Ang Roma po, wala pong ilaw yan doon sa kalye. Yan. Ang pinakailaw lang yung mga siga ng ganyan. Alam nyo, dahil sa galit nung, ewan ko kung si Nero yata yung emperor noon. Yan. Alam nyo kung anong ginawang siga doon sa mga kalye. Yan. Ang mga Kristiyano. Yan. Sinigaan nila ang mga Kristiyano doon sa mga kalye para magkailaw lang. Ganun po, galit na galit. Okay, yung emperor noon. Yan. Pero tingnan nyo, pagkaraan po ng 300 years, yan. Okay. Asan po yung ng Katoliko, di ba? Asan yung Basilica, di ba? Di ba nasa Rome? At ang kagandahan pa nito, tingnan nyo, ginawang sovereign state ang ng Papa doon. Yan. State within a state, sabi nga po doon sa na may sariling batas yung sa ng pang-Kristyanismo doon. Yan po ang sinasabi nila na nagre-represent po sa Kristyanismo. Ang po ang papasi ng Roma. Okay, ano ibig sabihin, di ba? Saan po nanggaling, di ba? Bakit po nangyari 'yon? Dahil lang po, di ba? Kaya nga tinawag nila yung St. Peter Basilica dahil kay Pedro. At alam nila si Pedro po yung nagkuhan doon sa Roma. Pero sa totoo lang, di ba, ang nagpalakas sa mga Roma ay si Pablo. Yan. Okay, na ibig sabihin yung nang api noon, ayan, ngayon sinakop ngayon nung inaapi ang Rome. Okay, so yun po yung nagawa, di ba? Kaya nga nasabi nga na-explode, di ba? Okay, at bakit po nangyari yun? Because of the resurrection. Okay? At yung mga eyewitness na yun, di ba? Yun po yung talagang naging dahilan kung bakit niya nasakop ng Panginoon, di ba, yung Roma. Okay, pagkatapos punta tayo sa number 3. Ang number 3 po, ang sabi po dito sa number 3, yan. The third reason Jesus' resurrection gives us is we have now God's Spirit within us. Wow, okay. Yan. Ito po yung pinapag-aralan natin doon sa ating power of the gospel. Yan. Kaya nga po, alam, no, hinahanda ko po ito. Sabi ko, wow, ito yung pinapag-aralan namin, di ba? The Spirit lives within us. Yan. Alam natin yung, di ba, yung sa lesson number 2. Starting point, di ba? Kapag ang isang Kristiyano, di ba, walang gasolina, abi talaga tinutulok na siya ng pastor sa mga kapatiran niya. Pero kapag may gasolina siya, yan, abay talagang makikita mo talaga. Nandun yung pagkukusa niya, nandun yung boldness niya, di ba? Wala siyang takot, di ba? Okay. Bakit? Ano yung gasolina na yun? Yan, ito po yung tawag nito. Yung pinapag-aralan natin. God's Spirit, di ba? Ang Espiritu ng Diyos, sabi doon dito, di ba? We have now God's Spirit in us, sabi gano'n. Yan. Okay? At the end of 40 days, Jesus ascend back up to heaven, but before he did, he tells them, he say, don't do anything until I send you your spirit. I send you the Spirit, sabi niya. Don't try to do anything with your own power, sabi niya, wait for my Spirit. Okay? He's going to give you power. Now, kahit ang sabi po sa Acts chapter 1:8, ang sabi niya dito, Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, sabi niya, power, sabi niya, and I will tell people everywhere about me in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, and to ends, until the ends of the earth. It spread, sabi, Christianity spread so fast after the resurrection. They have seen Jesus face to face. So now, they've gone from fearful to fearless. Okay? Ito nagagawa po ng Espiritu na sa atin. Hopeless, okay, to hopeful. And they've gone from being cowards to courageous. Okay? So let's take the Roman Empire. Nothing is going to stop them now, sabi niya. They've seen Jesus alive. He is what he said he is. Now he's saying, sabi niya, I'm putting my spirit in you, and they empowered by God's Spirit. At alam nyo, ito po yung sinabi pa sa Ephesians chapter 1:19 and 20, sabi niya, I pray that you will begin to understand, sabi niya, how incredibly
great His power is to help those who believe in Him. It is the same mighty power that God raised, that raised Jesus Christ. Alam niyo pa yung power na yun? Alam niyo yung mighty power? Okay, so ipaliwanag sa inyo. Kaya sinabing mighty power yan, dahil kita niya, nung create po ng Diyos, di ba? Nung create po ang lahat-lahat eh. Anong ginamit niya nung create niya? Word, salita. Di ba? Di ba? Less power lang, di ba? Nagsalita lang siya, di ba? Hindi siya gumamit ng mighty power, kapatid. Alala. Okay, nung na-raise niya ang Panginoong Jesus, di ba? Ito yung ginamit niya, yung mighty power. At yung mighty power na yan, ayan po yung ginagamit niya sa ating ngayon. Alala. Nagigits ba ninyo? Yan. At yung mighty power na yan, gusto niyang mapapa sa atin. Okay, kaya nga sinabi niya sa John chapter 12:40, sabi niya, greater works, sabi niya, masigit ang gagawin niyo. Doon sa ginawa ko, sabi niya. Yan po yung mighty power na dapat natin makita. As long, sabi nga po, alam natin na talagang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan po sa atin. Amen. Yun ang dapat natin panghawakan sa talagang medyo i-claim. Okay? So ano po nagagawa ng mighty power na ito? What is this power? Sabi nga nun. Ito po, yung dapat natin makita dyan sa power na yan. Yan. What kind of power that He gave to us who believe? Yan. Ito po yung power. Number 1, the power to let go of the past. Yan. Kaya bitiwan mo na, kapatid. Let it go na. Let it go. Okay? And then the power to start over. Yan. Kung meron kang pagkakamali, kapatid, di ba? Pwede tayo mag-start over, kapatid. Okay? And then the power to control things that you cannot control by yourself. Yan. Self-control, ipinagkaloob po niya sa atin. And then, number 4, sabi, the power to begin when you feel like giving up. Nakita ito yung mga power binibigay sa atin. Pagkatapos, the power to save your marriage, the power to do what God wants in your life, sabi niya. And then the power to break those, sabi niya, memories that you've been holding you back. Yan. Kaya kung meron pa mga memories dyan, di ba, na talagang naging sumasakal sa'yo, kapatid, di ba? May kapangyarihan ang Diyos. Amen. 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 Yeah. And the truth will set you free, sabi nga po, di ba? And then the power, sabi niya, to change things you think you can never ever change. Yan. Walang imposible po sa kanya. Amen. Ibigay mo sa kanya, walang imposible, di ba? Yung mga imposible, magiging posible. And then, pinakala, sabi niya, the power to overcome habits, sabi niya, hearts, hang-ups that hold you back. Mm-hmm. Sino ba ang meron ng mga ngayon? Di ba? Mga hearts, di ba? Mga hang-ups, di ba? Mga habits, di ba? Okay? Kaya po ipagkatiwala niyo sa kanya. Amen. Tandaan po niyo, this is, sabi niya, that power is available to you, kapatid. Okay? Available sa iyo. And then that's resurrection power that gave them hope, sabi nga nun. Okay? The reason we have hope today. Yeah. Siya po ang gumawa ng lahat-lahat para sa atin. Dapat talagang sabi nga po, panghawakan natin, angkinin natin, di ba? At higit sa lahat, please, ipamuhay po natin. Amen. Amen. Amen? Okay, so number 4. Sabi po rito. Okay. Ay, ba't lumaki? Yan. The fourth reason Jesus gives us hope is God will never stop loving us. Nakaka-touch itong pan na ito, di ba? Yung verse na ito. Ang sabi po niya sa Jeremiah 31:1, sabi niya, God, I have loved you, sabi niya, with an everlasting love. So how long is everlasting? How long, di ba? Forever. It's everlasting, di ba? Forever. Wow, talaga naman pala. Kaya pala lagi sinasabi, wala pa akong forever. Yan pala. Oh. Forever na kuminsan na yun. Talagang peking forever pala. Dahil temporary lang naman pala. Kaya hindi dapat na, alam nyo, hindi nyo dapat tinatawag na forever yung gusto nyo eh. Bakit? Dahil kasi yung mga forever hindi tumatagal, di ba?
Okay? So, ang forever lang talaga na dapat natin mahalin, di ba? Ang Diyos. Ay, ang Diyos, di ba? Siya ang may forever na pagmamahal sa atin. Amen. Okay? Number 2, ang sabi dito, di ba? Okay. The fact you can stop, okay. Ito po, tinan nyo, Ito ang gusto kong makita ninyo. The fact, sabi niya, okay, the fact you can make God stop loving you, sabi niya, you can try. Yan, pwedeng subukan. But sabi niya, you'll fall because God's love is based, okay, on who He is and not who you are. Kaya nga po ito yung tinatawag na agape kind of love. Di ba? Mahal niya tayo, maski man ang ginagawa natin, mahal pa tayo. Kaya nga sabi niya, hate the sin but not the sinner. Tandaan niyo yung pagmamahal niya na yan, ha? Hindi yung mamahalin ka dahil sino, lagi kang pasawa na pasaway. Abay talagang medyo, kapatid, meron hanggangan yun. Ang minamahal niya, ikaw, kapatid. Pero yung pagkakasala mo, please, walang imposible sa kanya. Nababaguhin niya yun. Basta sabi nga po, as long na magpapasakop nga tayo. Okay? So, God will never stop loving you. And this is the fourth reason, tandaan po ninyo, okay? Christianity spreads so fast is because they carry not just message of hope, but they carry message of love. Yan. Okay. Taglay ba natin lahat yan? Diba? Okay. Taglay ba natin yung mga mensahe na ganyan? God wants you to know His love. Sabi niya, He wants you to feel His love because when you feel God's love, tandaan po ninyo, it transforms you and then you know what? Okay? He expects you to pass it on to other people. Alam nyo, marami tayong nakikita mga tao, di ba? Na binago ng Diyos, di ba? Talagang yung mga heartful, sabi nga po, hateful men into loving men. Because when God's love hits their heart, sabi niya, it changes them and it changes us. Amen. Di ba? Ganun po ang nangyayari, di ba? Kapag naramdaman natin, nadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nalaman natin kung gaano kapatid, magkukusa ka. Kaya nga po, yun ang dapat natin i-develop eh. Okay? Pagkatapos yung pagmamahal na yan, please, okay, paano natin maunawaan pagmamahal na yan? Okay? Maunawaan natin yung ginawa niya eh. Doon sa pagkamatay niya, doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. At maunawaan din natin doon sa Ama, di ba? Kung bakit pinahintulutan ng Ama. Okay? Na namatay ang anak niya para sa atin. Nakita niyo yung mga pag-ibig nito. Okay? So talagang He will not stop loving us. Okay? Kahit ang sabi po doon sa binasa natin, tingnan nyo. Ang sabi po dito sa John 3:16-17, yan. Ito yung member verse ng karamihan, di ba? For God so loved the world, sabi niya, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world, sabi niya, to condemn the world, but to save the world through Him. Okay? Pero meron pong ipinapagawa sa atin, di ba? Na kung sakaling yun na nga, alam natin pag-ibig na yan, sabi niya, okay, ito John, 1 John 3:10-11, sabi niya. This is how we know, sabi niya, who the children of God are, sabi niya. Anyone who does not obey God's command and doesn't love others is not a child of God. This is the message we've heard from, sabi niya, the beginning, we must love each Other. yan. Ito po yung message dapat natin panghahawakan. Kung talagang tayo po, ang sabi nga nun, kung tayo po ay talagang nagmamahal, di ba, at naniniwala na sumasampalataya sa Diyos, alam nyo, lalabas at lalabas ang pag-ibig na yan sa atin. Amen. Amen. Okay? Hindi natin sasabihan. Please. Okay? Hindi natin sasabihan. Magkukusa yan na lalabas. Kaya kung minsan, please, tinan nyo, anyway, mag-gifting sa iba-ibang gifting natin. Kaya yung pagmamahal, pero ang pagmamahal na yan, please, okay, may papakita natin yan dun sa tatlo, di ba? May papakita natin yan sa time natin. May papakita natin yan dun sa talent natin, di ba? At higit sa lahat, may papakita natin sa treasure natin. Kaya, sakaling ang gift mo dun sa treasure, kapatid, please, okay, marami tao talaga ganito, di ba? Hindi ko nasasabi kuripot, di ba? Kundi talaga, marami kasi yung mga tao kuminsan, di ba? Ginagamit nila yung katwiran nila, bakit ko bibigyan yan?
tas tinutulungan naman ng gobyerno, di ba? Parang ganyan, no? Pero maski man ganun, di ba? May mga tao ang kaisipan, hindi tinitingnan ng ganun, di ba? Talagang nagbibigay, di ba? Okay, kung wala ka doon, kapatid, kung hindi mo give yun, kapatid, meron kang talent Nagagamit mo ba yung talent mo naman sa gawain? Okay? At nagagamit mo ba yung time mo rin sa gawain? Kaya yung pagmamahal natin, hindi natin i-express lang doon, please. Okay? 3 bagay yung binibigay sa atin. Tandaan po ninyo, ha? Pagdating natin sa langit, 3 naman yung usisain sa atin ng Diyos. Okay? Nung nandiyan ka, sabi gano'n, okay, 3 bagay. Okay? Yung binigay ko sa'yo. Okay? Bigyan kita ng oras, binigyan kita ng treasure, binigyan kita ng talent. Ginamit mo ba, kapatid, itong 3 ito? Gamit mo ba, kapatid, yung 3? Yan. At bakit natin ginagawa yan? Dahil kasi, please, okay, gusto natin ma-develop yung pag-ibig na yun sa buhay ng bata sa atin. Nagigits ba natin? Nagigits ba natin? Kahit kapag kayo, di ba? Nagigising kayo, di ba? Pagkatapos, yun na nga, meron time. Lahat, please, lahat ng bagay, meron time ang Panginoon. Tandaan mo, yung 10, di ba? Yung ikapo, hindi lang po doon sa treasure. Yung ikapo, pati po yung time. Yung 24 hours ba, di ba? Binigyan ka ng 8 na hours na nagtatrabaho. Okay. 8 oras na pagpapahinga mo. Okay? So, 4 na oras siguro yung pagkain pagkatapos sa paglalakad mo. Asan yung 4 na oras? Yan. Ilang oras ba ang ginugugol mo sa Diyos? Di ba? Anyway, at least napakapalad naman natin, di ba? Kasi katulad niyan, pag ginagawa natin, di ba? Nag-small group tayo. May 2 oras, di ba? At least, meron ka ng 2 oras dun para sa Panginoon. Okay, pagkagising mo sa umaga, nagbabasa ka, di ba? Yan. Ilang oras ba? Kapatid, yung pagbabasa mo. Yan. Pero hindi lang doon, please, kapatid, di ba? Kapag naglalakad ka, nagtatrabaho ka, at ang iniisip mo palagi ang Diyos, ayun, iyon ang talagang, sabi nga po, 24 hours mong kasakasama, ang lilingkod sa Kanya. Okay? As long na ang paglalakad mo, kapatid, sa espiritu mo, yan, espiritu mo, ibig sabihin, di ba, naghahanap ka talaga ng, sabi nga po, yung hindi ka pasaway, di ba? Pinapagalitan ka ng amo, tumatawa ka lang, parang ganyan. Okay? Masunurin ka pagkatapos yun na nga, di ba? At, hindi ka mareklamo, yan. Doon mo pinapakita talaga at talagang hinahayaan mo siya ang talagang nag-ahari doon sa buhay. Okay? Ganun po yung gusto ng Diyos sa atin. Mahubog tayo doon sa 3. Yung time natin, yung talent natin, pagkatapos sa yung treasure natin. Amen po ba? Amen. Okay? Tapos yan, number 5. Okay. The 5th reason, sabi nga nun. Ang pang-5 rason, di ba? Kung bakit, di ba, resurrection gives us hope is we know the purpose of life. Yan. Ako, ang alam ko nung na purpose ko sa buhay, di ba? Kasi ako, anyway, lahat naman tayo nanggaling, marami tayo sa atin nanggaling sa akon, di ba? Ang alam ko nung purpose ko sa buhay, di ba? Una sa lahat, di ba? Pag-aralin ng mga anak, di ba? Parang ganyan. Pagkatapos, makapagpatayo ng bahay, di ba? Tapos, magkaroon ng mga ari-arian, parang gano'n, di ba? Tapos, akala natin, okay na yun, di ba? Pero, nakapagpatayo ka na ng bahay, meron na naman sumingit na ibang purpose. Nangyayari ba sa inyo yun? Di ba? Pero kapag nawala na naman yun, maghanap ka naman, di ba? Sabi ko noon, nasa Saudi Arabia ako, sabi ko, sapat na ito sa akin. Tapos nakarating na ako sa Saudi Arabia. Yan. Pagkatapos, hanggang tumagal ako ng tumagal doon, gusto ko rin makarating sa ibang bansa. Ayan. Hanggang sa, yun na nga, hindi mo mapupuno, kapatid. Yung hinahanap mo na yan. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi mo alam ang layunin mo sa buhay, kapatid, talagang tatangin. Hindi ka magkokontento sa lahat ng bagay kapag hindi mo alam ang purpose mo sa buhay. Katulad po nito, tingnan nyo, Okay. You can have, sabi nga noon, but not tumaas na. You can have success without having Narapaman ba ninyo? Ayan. You can have success without having significance. Yan. Ibig sabihin, successful ka, di ba? Pero ibig sabihin, hindi ka pa rin kontento.
Ay, hindi pa rin significance yung purpose, ay, yung kan mo, yung success mo, di ba? Significance comes from knowing your purpose. Yan. At ano po yung dapat natin malaman doon? Okay, number 1, sabi niya, why am I here? Bakit ka nandito? Yan. Katulad yan, bakit ka nandito sa Paris? Ano, para kumita? Okay, para magsilbi? Yan. Ganun po yung mga nakamulatan natin na nakaalaman na dapat natin malaman, di ba? Patas number 2, sabi niya, what on earth am I here for? Di ba? Ano ba ang layunin kung bakit ako, di ba? Okay? Kiniit ng Diyos dito sa mundong kinalalagyan ko. Tapos, why, sabi niya, does my life exist? Yan. And what is the purpose of my life? Okay? Does my life, sabi niya, have any meaning? Ito po yung mga tinatanong ng karamihan ng mga tao. At alam mo yun, napakaganda dahil kasi please, okay? Itong pinaghanguan natin ng mga question na ito, please, okay, na isa libro na ni Pastor Rick Warren. Diba? Alam natin yung purpose-driven life, di ba? Na ang purpose pala natin, di ba, number 1 is to worship God, di ba? Kailangan talaga sambahin natin siya. Tandaan po niyo, kung hindi mo sinasamba ang Diyos, iba na sinasamba mo. Sarili. Di ba, klaro ba yun? Tingnan niyo, kapag ang demonyo sinasamba mo, ako gulo ng buhay mo, kapatid. Ang tao, di ba, please, hindi tayo create para magulo ang buhay. Nagigits ba natin ito? Hindi tayo create para magkalat. Hindi tayo mag-create para sabi nga, di ba? Magkamkam na magkamkam. Kasi maski magkamkam ka na magkamkam, kapatid, hindi ka pa rin kontento, kakamkamin mo ang lahat. Right? Maski pasaway ka, kapatid, di ba? Maghanap ka pa rin ng pasaway. Saan ka pupunta, di ba? Ano hahantungan mo, di ba? May kukulong ka, di ba? Baka sasamain ka pa, baka masisilya electric ka pa kung sakaling meron silya electric ka. Ang gusto po ng tao, please, okay, magkaroon siya makabuluhang buhay, mapayapa, di ba? At ma-enjoy niya yung buhay niya. Amen. Okay? Kasi alam niya yung purpose niya. Kaya nga, kung alam natin ang purpose natin, please, ito po yung layunin ng Diyos sa atin. At ito po yung layunin na gusto natin sa buhay natin. Di ba? Okay, so ibig sabihin dito, di ba? These are the fundamental questions of life. Yan. You can fill your life with popularity and power and position on all pleasures and not know your purpose, and there's still emptiness. Yan. Alam natin, di ba? Maraming mga artista, di ba? Katulad ng Beatles noon, di ba? Tignan niyo, ang Beatles, nung sumikat sila, naku, nawala na ang Diyos sa buhay nila. Okay? Now, kahit ang sabi po doon sa Psalms 138, sabi, the Lord, sabi niya, will fulfill this purpose for me because His love endures forever. His love endures forever. His love, okay? So, sabi niya, it's saying that there's a purpose for your life, okay? Because you have a Creator who loves you, God always acts in love towards you. And because He loves you, He made you for a purpose. You were made by God and you were made for God. And until you figure that out, life's never going to make sense. It's just not going to make sense, kapatid. Tandaan nyo yan. Okay? Kaya sabi po sa Jeremiah, ito po, okay? Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. I know the plans, sabi niya, I have for you, the Lord. Okay? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang sabi po sa John 10:10, alala, ang sabi niya, my purpose is to give life in all its fullness. Yan. Yun po yung layunin niya sa atin. Okay? Amen. In all its fullness, sabi niya, yan po yung mga plano ng Diyos na dapat natin tandaan sa buhay natin. Okay? So sabi po doon sa Mark chapter 4:8-34, sabi niya, then He called the crowd to Him along with His disciples and said, sabi niya, whoever wants to be my disciple, sabi niya, must deny themselves, take up their cross and follow me. Or whoever wants to save their life will lose it, sabi niya. But whoever loses their life for me and for the gospel, sabi niya, will save it. Okay? So ano po yung dapat natin tandaan dito? Diba? Ang sabi po, you can go, but you can go with your plan and God's plan at the same time. Kapatid, hindi natin pwedeng pagsabayin. You get to decide which one you're going to go for, sabi niya. Your purpose in life or God's purpose in your life.
Okay, ito po yung tanong sa atin. Okay? You were made for so much more, sabi. And he says, only if you give your life away, you will ever know what it means to live. What is saying there, you're not ready to live until you know what's worth dying for. Ito po yung ibig sabihin sa Mark 8:34. At alam niyo po, yung may itutuloy dito sa Mark 8:34 na ito. Ang sabi niya, what shall it profit a man if we gain the whole world but lose his soul? Yan. Pansamantala lang po yung kwan natin, pag-stay natin dito. Okay? Na kahit ang dapat paghahandaan natin, sabi nga po, ay yung talagang eternal. Yung eternal. Okay, so mapunta na po tayo doon sa last. Yan. Ang pinaka-last po rito, yan. The sixth reason, last reason, sabi niya, Jesus' resurrection give us hope is we have an eternal home waiting for us. Yan. Meron po naghihintay, okay? Na siyang sabi nga po, dapat natin ikakagalak. Okay? We have an eternal home waiting for us. Sabi niya. We know as followers of Jesus that death is not the end. Yun. Ang kamatayan po ay hindi po ito yung katapusan. It's just the transition to better things. Sabi ganun. Na kahit ang sabi po sa 1 Peter 1:4, sabi niya, okay, ang sabi po ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Sabi niya, believe in God, believe also in me. Sabi niya, in my Father's house is many rooms. If that were not so, sabi niya, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Sabi niya, and if I go to prepare a place for you, sabi niya, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. Yan. And Thomas said, Lord, sabi niya, we don't know where you're going and we don't know the way, sabi niya. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Okay? No one comes to the Father except through me. Yan. Diba? Gusto ko pong makuha natin yung kanayo. Ano ba yung, bakit napakahalaga, diba? Bakit napakahalaga itong langit na pupuntahan natin at bakit hindi tayo natatakot at bakit natin inaasahan? Ano yun? Kilala po ninyo si Henry C. Yan. Kilala po ninyo ito si Henry C? So nakakilala kay Henry C. SM po. Ayan, okay. So, at least kung nanonood kayo ng CCF, di ba? Yan. Ito po yung testimony niya sa CCF. Tingnan niyo, basahin. Papanoorin po natin. Yan. Good morning. It is indeed an honor to be here to speak in front of you in this anniversary. My name is Henry C. Jr. Normally, I don't speak in public forums, especially to 1 million viewers as today. It's not because of anything, but because I'm shy and also I'm lazy. And I always keep my opinion to myself unless when asked. But when God calls, I have no choice but to drop everything and do it. For it is written in 1 Samuel 12:24, obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Remember the great things He has done for you. And indeed, God has done a lot of miracles for me and my family, from a humble shoe store to a conglomerate, and in a personal basis, from an awful sinner to a Christ-committed follower. God is good all the time. Now, going back to the year 2003, my siblings and I had a reorganization in our business structure. I was given the task of resuscitating a dormant company called SMDC. This company has small assets and has practically no corporate directions to grow further. And I was thinking to myself on how on earth this company can survive, more so to compete with giant real estate companies that were so much well entrenched. However, God provided a way.
Together with SM Prime Holdings, it is now the biggest real estate company in Southeast Asia Yes. in market cap. And this was all done by him in a little bit more than 10 years. Is God that amazing? Yes. Before I go, I'd like to note that I did not donate that 4-hectare lands to CCF. I merely pointed out the opportunity to Peter, who is my friend, and all these years have guided me unceasingly. And it all started when he showed me the verse of Ephesians 2, verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God, and not by works, so that no one can boast. For we are God's handiworks, created in Christ Jesus to do good, which God prepared in advance for us to do. So thank you, and happy anniversary to all. Amen. At ito po yung nangyari. Yan. Ito po yung nangyari. Siya yung may-ari ng SM Pastor sa Pilipinas. Ay na si John Catherine C., anak ni SM Prime Holdings Chairman Henry C. Jr. sa edad na 29. Ito ay batay sa inilabas na pahayag na inilabas ng malalapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Sepsis ang dahilan kaya binawian ng buhay si John dahil sa septic shock, isang karamdaman na pagbaba ng blood pressure dahil sa impeksyon na dulot ng bakterya. Tinutukan naman ni John ang pagsanay sa France para maging isang equestrian. Noong 2019, kasama ang mga kaibigan ay binuo ni John ang The Good Guys para sa serye ng programang Protect Our Community, na tumitiyak sa kahandaan ng mga komunidad laban sa krimen at kalamidad. Isa ring painter si John. Siya rin ang isa sa 3 vocalist ng bandang Weekdays. Si John ay apo ng business tycoon, philanthropist na si Henry C. Sr. At Amen. So, tinan nyo di ba? Nakahanda ba tayo, kapatid? Diba? Hindi siya namatay sa COVID, pero tinan nyo anong klaseng sakit yung sepsis na yun. Ewan ko kung anong klaseng sakit yun. 29 years old, di ba? Naglilingkod, di ba? Ang kanyang ama, di ba? Kasi isa siya si Henry siya isa sa mga benefactor ng CCF. No? CCF. Yeah. Ngayon, ito po yung tribute na doon sa anak niya na gusto kong makita natin. Sabi niya, I wish to thank everyone, sabi niya, for the outpouring of love and support, prayers, and striving beside me, sabi niya, and my family. The doctors and medical team, sabi niya, in the effort to save the life of my eldest daughter, John Catherine C. Many of you, sabi niya, responded to the timely need for transfusion over and over. For this, we are deeply touched, sabi niya, and grateful. John, sabi niya, being on lockdown with us during the past years in this pandemic was truly a gift, sabi niya. She took care of us, her parents, as most young people do, especially of our health and well-being. Our IT needs, sabi niya, yung sa computer needs, and driving for us, sabi niya, whenever needed. Making sure we exercise as she skated beside us on our daily walks. She brought us bikes and helmets, encouraged us to swim, herself being such a disciplined health buff and athlete. She nagged us to eat healthy and sleep early, alala. Okay? It was joyful, kind, and patient with us, sabi niya. Her parents, and most wonderful to be around, especially in the past few months, even as she prepared for her wedding to happen. I cannot begin to explain the extraordinary turn of events that struck my family, sabi niya. All I can say is, it has broken me. The proud man that I was, sabi niya, was focused on 3 things on this earth. Number 1, sabi niya, money, which always was my main concern. Number 2, relationship. Perhaps my intense attachment to my family was also another form of idolatry. Prestige, sabi niya. I took pride and satisfaction and accomplishment and being the best of what I do. Jan, since she was little girl, was the one who would keep asking me to come with her to church. Yan. She grew up to be my executive assistant, sabi niya, at more and at home. And more so to the past years, sabi niya, made life so pleasant under the circumstances we all now face because of the pandemic. By God's grace, sabi niya, and compassion.
Okay, he allowed us to speak to John moments before he was intubated. And she said she was ready to meet Jesus, giving a double thumbs up and then pointing to the sky, saying with Jesus. John loved God and she loved everyone around her. She had so many plans to build places and spaces where those less fortunate can experience and enjoy things she herself, being privileged, enjoyed growing up. At this moment, sabi niya, I cannot see and understand why the Lord took her home at this point in her young life. But God's message to me these past few days is clear: to trust Him with all my heart, not to lean on my own understanding, but in everything and always to acknowledge Him. Yes, sabi niya, John was never mine to begin with, sabi niya. He was loaned to us for 29 years. And what a beautiful gift she was from God. Her desire, sabi niya, was for all to come to know her Savior Jesus Christ, just as she did when she accepted His free gift of salvation through the forgiveness of all her sins, through the cross, believing in the finished work of Christ Jesus. We are comforted, sabi niya, by the knowledge that He is rejoicing now and safe in His presence, sabi niya, in heaven. She had this confidence and assurance from the very start, sabi niya. Jesus said, I am the resurrection, the life. He who believes in me shall live even if he dies, and everyone who lives and believes in me shall never die. My daughter John lives, sabi niya, and will never die. We can never lose her because she has eternal life in Jesus, and no one can snatch her out of His hand. Her physical body may have died, but her soul and spirit now live safely in her new home in heaven, where there are no more tears, sabi niya. In this, sabi niya, enemy and family, rejoice, okay? Take comfort and strength, and look forward, sabi niya, with expectation to celebrating Jesus together with her someday in His perfect and appointed time. Meanwhile, sabi niya, being on earth, the pain of separation, as sudden and frightening as it was, sabi niya, is real and unbearable. If not for the grace, knowing God's promises, and the love and prayers and support of the body of Christ, we would be completely lost. Okay, please, sabi niya, do continue to pray for me and my family as we go through this difficult time in our lives. Thank you once again, and we give all glory and praise to our God, good God and Heavenly Father. May He remind us truly to number our days and grant us a heart of wisdom, cherish blessings of family and loved ones. He gives, He takes. My heart will choose, sabi niya, to say, Lord, blessed be your name. Nakita po ninyo yung buhay, di ba? Okay? Pero tayo, di ba, ang lakas ng pag-asa natin because we believe in the resurrection. Amen. At yan, please, yung nabasa natin, pinanood natin, di ba? Hindi basta-bastang tao yan. Di ba? Nakita natin yung paniniwala nila, di ba? Yung paniniwala nila, talagang sabi nga po, ang kamatayan, ito please, okay? Hindi ito yung katapusan. Hindi po ito yung katapusan. Okay, kaya nga po ang sabi po doon, di ba? Yung conclusion po natin. Ito po yung conclusion. We have been born, sabi niya ni Peter, di ba, into a new life which has an inheritance that cannot be destroyed or corrupted and can't fade away. And that inheritance is kept in heaven for you. Yan. Nung dinescribe po ni Paul, ano ba ang heaven? Ang sabi niya po dito, di ba? 1 Corinthians 2:9, sabi niya, no eye has ever seen, no ear has ever heard, and no mind has ever imagined the wonderful things that God has prepared for those who love Him. Alam niyo, ito po yung nakita ni John, yung anak ni Henry C., di ba? Na kaya, nung tinanong nga siya ng tatay niya, di ba, ay talagang papunta na siya doon. Yan. Alam niyo, ito po yung prayer ko sa atin, di ba? I pray, sabi niya, that the eyes of your heart may be open. Yan. So that you may see and understand the hope to which God has called you. Kaya ito pong resurrection, di ba? Ito pong message ng resurrection, itong Holy Week po, tandaan po natin. 6 na bagay, di ba, na siyang napag-aralan natin ngayon. Number 1, sabi nga po doon, that we are completely forgiven. Number 2, sabi po rito,
We are That we are no longer afraid to die. today. Number 3, that we have We God's have Spirit. now God's Spirit. Hindi po tayo talunan na. Ang sisi po ng Diyos nasa atin na. And then number 4, God will never stop loving Stop loving us. Sana na maski man nagpasaway dyan kapatid. No? Alam niyo, ito po yung katotohanan eh. Hindi tayo itatakwil ng Diyos. Tayo po ang tatakwil sa Diyos. Pero He will never stop loving us. Hindi siya nagdedepende kung sino tayo, kung nagdedepende siya kung sino siya, di ba? He is a agape love, di ba? Number 5, sabi niya, and we know the purpose of life. Yan. Saka mo lang malaman, kapatid, kung anong layunin mo sa buhay. Kung alam mo yung pag-asa na sa'yo. And then, ang number 5, number 6, sabi nga po, okay? Ito po yung pinuntahan ni John. Na dapat, Panginoon, ito yung dapat natin panghawakan din na pupuntahan. Amen. So let's pray. At sumama ko sa panalangin, okay? I'm going to invite you to pray simple prayer, okay? Dear God, okay, sumunod kayo. Today, I accept all that Jesus did for me on the cross. Thank you for forgiving everything I've done wrong. Thank you that I don't have to fear that. Please put your spirit of love and power in me. Thank you that you never stop love. I want to live for the purpose that you created for. I trust you to take me to heaven when I die. Lord, I thank you so much, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa napakagandang mensahe mo sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. At Lord God, we thank you so much, Panginoon, sa mga promises naman ito, O God. At Lord, sana, Panginoon, maunawa namin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng siyang na ipayag mo sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon, Lord God. Sana, O God, maalala namin, O Diyos, O God. Lord, buhay, Panginoon, ni Henry C. at ang anak niya, Panginoon, na patuloy, Panginoon, Lord God. Pinanghawakan nila, Panginoon, Lord God, na wala silang kanakatakutan, Panginoon, Lord God. Ano mangyari, Panginoon, sa kanila, O God. Kaya, Lord, ito, O Diyos, ang panalangin ko, na siyang iibigay mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. Ipadama mo, Panginoon, Lord God. Ito ang pangako mo, Panginoon. Sapagkat, Lord God, alam namin na ikaw ang nangako, Panginoon, Lord God. Hindi mo babawiin, Panginoon, at isa lahat, Panginoon. Tuhanan. At tuhanan siya magpapalaya, Panginoon, sa bawat sa amin. We thank you so much, Panginoon, Lord God. And we bring back all the praises, all the honor, and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yes, oh God, salamat Panginoon sa iyong napakayamang mensahe, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon. Salamat, O Lord, inilisin mo ng takot ang aming mga puso. Lord, your love, Panginoon, it's all about, oh God, it's all because of you. Salamat, O Diyos, katulad ng mga salita, Panginoon, na pag-ibig mo. O God, ay napakapasensya, Panginoon. Love is patient. It's indeed, Panginoon, love is so kind. Napakabuti, Panginoon, ang pag-ibig sa amin. Panginoon, at ganun din ang aming desire, Panginoon, that our love, Panginoon, does not envy. It does not boast, O God. It does not proud. It does not dishonor others. Especially, it does not dishonor you, Lord. It is not self-seeking. It is not easily angered. O God, it keeps no record of wrong. Yes. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth, O God. Ito yung nais ng aming puso, Panginoon. At pinagpipray namin at inaasam ng aming Panginoon. It always protect. It always trust. It always hope. Always persevere, O God. And Lord, salamat din po sa pag-ibig mo that it will never fail, O God. Sapagkat ang panghahawakan po namin ay ang pagmamahal mo na walang hanggan, O Diyos. At hayaan mo madama ng bawat isa sa amin ang pag-ibig na ito upang sa ganoon, Panginoon, ang naramdaman namin mula sa iyo ay mai-impart namin, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Lord, tunay ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Lord, ganun din ang nais ng aming puso, Panginoon. Ang mahalin ka, Panginoon, na habang kami nabubuhay. Mahalin ang mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. And indeed, Panginoon, that tomorrow never promised, Lord. Hayaan mahalin namin yung mga meron na kami ngayon sa amin ngayon ay lakas. Lord, ang nais namin magtapos ito ay ang paglilingkod namin sa iyo. Magampanan namin yung nais mo, Panginoon, na magawa naman habang nandito kami sa mundo ito, O Diyos. Hindi sapat, Panginoon, ang nandito kami, O Diyos, na sama-sama nagpupuri sa iyo. Lord, Amen. Alam namin, Panginoon, na meron kang nais na ipagawa sa amin. Lord, kabuuan mo kami. O God, alam po namin, Panginoon, that we never accomplish anything.
Oh God, we never accomplish great things if our Bible is closed. Tulungan mo kami na magbukas, magbuklat ng iyong mga salita, sapagkat nandun lahat ng katugunan, nandun lahat, Panginoon, ng aming mga tinatanong, nandun ang kasagutan, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo pagkakabin, O God, ang aming puso, na magkaloob at magkaroon ng oras, Panginoon,